And sa video na to, pag-usapan natin yung latest update ngayong August 2024. Ano na nga bang mga changes sa etravel.gov.ph? Kaya simulan na natin. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. Sa mga bago pa lang mag-register dito sa eTravel, dun sa mga lalabas ng Pilipinas or babalik ng Pilipinas, puntahan nyo lamang tong etravel.gov.ph 72 hours bago ang inyong flight at mag-register dito sa etravel.gov.ph. So para makapag-register, i-click nyo lang itong sign in or yung sign in dito sa taas. Okay, so click natin tong button na to. Okay, ayan. So sa mga bago pa lang magki-create ng account, merong create an account button dito sa bandang baba. So nakapag-create na tayo ng account, pero click pa rin natin create an account para lang mapakita natin sa video na to. Ayan. So once na kinlik nyo yung create an account, tatanungin kayo kung anong email address yung gusto nyong i-register. Okay? And then mag-enter kayo ng password doon. So kapag meron na kayong na-receive na confirmation sa inyong email, ay automatic ma-activate na yung inyong eTravel account and gagamitin nyo yun para makapag-login. Okay? So magla-login na tayo dahil meron na tayong nagawang account dito. So click login. So ayan, enter natin yung email address and yung password and then click login. So once na nakapag-login tayo, may kita natin tong sa left side, may kita natin yung ating mga information na ni-register na natin previously. Pero kapag bago ka pa lamang magre-register, ang una mong gagawin ay i-register mo yung iyong information katulad ng mga passport number. Click natin yung edit button dito sa taas para mapakita ko sa inyo dun sa mga bago pa lang magre-register kung ano yung mga details na i-enter ninyo. So let's say bagong register tayo. So ang gagawin natin, i-enter natin yung ating mga personal information katulad nito. So hihingan kayo ng photo, pwede kayo mag-upload sa inyong phone or pwede kayong mag-selfie as soon as mag-create kayo ng account. And ayan, papapiliin kayo kung kayo ba ay Philippine passport holder or foreign passport holder. Tapos ilalagay nyo yung inyong name, middle name is optional, last name is optional din daw, pero mas maganda kung anong nakalagay doon sa inyong passport ay ganun din ang ilalagay nyo dito sa first name, middle name, last name, and suffix kung kailangan. Then yung sex, birth date, mobile number, kahit nasa ibang bansa ka, piliin mo lang yung tamang code ng inyong kung saan ka currently naka-deploy na bansa or naninirahan. Let's say Japan, yan, pipiliin mo lang yung Japan and then yung mobile number mo dito sa Japan. Then citizenship and yung country of birth, passport number, passport issued country, ayan. And kung kailan inisyo, kung saan ding bansa ito inisyo. And kung ano yung iyong occupation. So nilagay ko dyan unemployed, kunwari. Then yan, sasubmit mo na. And then, pag sinubmit natin yan, ayan. Next is, tatanungin kayo nung inyong country of residence. Okay, sa country of residence, papakita nyo dyan kung saan kayo nakatira, kung saan country kayo naninirahan. So let's say country is Philippines, then yung address nyo sa Philippines. And then submit natin yan. Okay, so let's say eto na yung inyong personal information at ready na kayong mag-register ng inyong flight papunta sa Philippines or palabas ng Pilipinas. Okay, so nandito na tayo sa homepage nung eTravel and makikita nyo dito na may malaking button dito na New Travel Declaration. So, ang gagawin nyo dyan, pagka magre-register kayo ng yung latest travel information ninyo, i-click nyo tong New Travel Declaration. And then yung mga previous travel history ninyo, kapag nagamit nyo na to before, ay makikita nyo yan dito sa bandang baba. Okay, yung mga previous registration natin nandyan yan, nakapopulate dyan. And magagamit nyo din yan para mag-generate ng QR code. Let's say na hindi ninyo ma-access or hindi nyo nakuha, dito nyo pwedeng balikan yung mga QR code na yun. Ayun, so gawa tayo ng bagong registration. So, click natin yung New Travel Declaration. Ayan, pagka-click natin ng New Travel Declaration, tatanungin tayo dito kung para kanino ba yung nire-register. Para sa sarili mo ba? For you? Or for other family member? Okay, so pwede ka rin kasing mag-register ng family member na kasabay mong uuwi ng Pilipinas or lalabas ng Pilipinas. So, kailangan mo itong gawin within 72 hours prior to your arrival or departure in the Philippines. Travelers are enjoined to present their eTravel QR code to flight boarding. Kasabay ito na ipapakita ninyo once na kayo ay mag-onboard na sa inyong flight. Okay? So, let's say gagawin natin is for me, current user, and then magta-travel tayo via air, and let's say arrival in
entering the Philippines yung ating gagawin. Ayan. So, arrival, entering the Philippines yung pinili natin, and then, merong option dito, special flight. Okay? So, i-check nyo lang yun kung applicable sa inyo. Kung hindi, skip. Then, click continue. Ayan. So, once na na-click continue na natin, ay ito yung first page ng ating registration, which is yung travel details, pauwi ng Philippines. So, yung purpose of travel natin, let's say, tayo ay uuwi as para lang mag-holiday, pleasure, or vacation, para magbakasyon. So, pipiliin natin yung holiday, pleasure, vacation. Then, travel type, either ikaw ba ay isang aircraft passenger or flight crew. So, aircraft passenger tayo. And yung flight information natin dito, which is kung ano yung nakalagay dun sa inyong flight ticket papunta sa Pilipinas, yun yung ilalagay nyo dito. Let's say, Philippine Airlines. So, piliin natin Philippine Airlines. Yan. So, dapat may mag-populate dito. Yan. Philippine Airlines. And once na pinili nyo yung Philippine Airlines, dapat may magpo-populate ditong flight number. Kung ano rin yung nakalagay dun sa inyong ticket flight, ay yun yung i-enter nyo dito. Let's say, ito yung ating flight number, PR5419. And nakalagay dyan, please fill in the correct flight number on your scheduled travel. Relative to the NAIA Airport Terminal reassignments of airline companies, please disregard the autofill detail of the airport terminal based on your declared flight number. Pwede bang baguhin yun? Let's say, kunwari, 1, 2, 3, 4. Tingnan natin kung, let's say, kung hindi natin pinili kung ano yung nandun sa mga nasa drop-down list. Kunwari, gawa tayo ng sarili natin. Let's say lang. Tingnan natin kung magpo-proceed. Then, origin is, let's say, Japan. Type natin Japan. Since nandito tayo ngayon sa Japan. And airport origin, let's say sa Chubu kasi nandito tayo malapit sa Nagoya. And yung ating date of departure ay makikita natin dyan na yung upcoming 5 days. Actually, 4 days na nga lang. So, yan pa lang yung pwede ninyong i-register yung mga dates na yan. So, kaya lagi nila sinasabi na 72 hours prior your departure ang registration. So, let's say, August 10 tayo magde-depart, uuwi ng Pilipinas. Then, meron ditong with transit connecting flight. So, kung hindi na applicable, skip nyo yan. So, kung kayo ay galing US, yan for sure gagamitin nyo yan. Pero kung hindi kayo direct flight, and pipiliin nyo lang dyan kung saan kayo magta-transit na country. So, for this video, since hindi naman tayo magta-transit, yan, skip natin yan. Pero papakita lang natin dito, yan. Pwede kayong maglagay ng kung saan kayo magta-transit, anong airport, anong country kayo magta-transit, airport, and yung date ng transit ninyo. Ayan, uncheck natin siya. And then yung ating destination is yung say NAIA. Yan, NAIA Terminal, Ninoy. Ayun, Ninoy. Let's say Terminal 1 or Terminal 3. Ano na ba ngayon? And yan, check nyo mabuti yung inyong flight details. Then date of arrival, let's say same day, ayan, August 10. And destination upon arrival in the Philippines, let's say same residence, meron tayong tirahan sa Pilipinas and same as permanent country of residence. Kung wala naman, pwede nyo i-select yung hotel kung saan kayo magbabakasyon, saan kayo temporarily maninirahan doon sa hotel, resort or Airbnb dyan. Pwede kayong mag-search dyan kung meron Manila Hotel, Manila Hotel kayo. Yan, may lalabas dyan ng mga options. Kung transit via airport naman, anong airport kayo magta-transit and saan kayo bansa papunta. So, destination upon arrival in the Philippines, pipili natin residence, then same as permanent country of residence. Kapag hindi yan naka-check, kayo maglalagay uli kayo ng address ninyo, okay? Kung hindi kayo titira dun sa permanent country of residence na dineclare ninyo, then click next tayo dyan. So, nakalagay dito, please make sure to fill out all required fields. So, babalik tayo sa taas. Ibig sabihin, hindi niya tinanggap yung flight number natin kasi nga, wala silang ganyang flight number. So, dapat piliin nyo talaga dito kung ano yung nakalagay sa inyong flight ticket. Pipiliin natin yung let's say, yan, pipiliin natin yan. And then, balik na tayo sa baba. Click next tayo. Yan, so nakapag-proceed na tayo. Next is yung health declaration. So, wala naman currently na mga issues sa vaccination. So, meron dito countries work, which is optional naman siya. Kung meron ka daw na visited or transited in the last 30 days na ibang countries, i-add mo dyan. Then, have you had any history exposure to a person who is sick or known to have a communicable infectious disease in the past 30 days? So, lagay natin no. Have you been sick in the past 30 days? No. Then, click next. Click next natin yan. And, dito na tayo sa baggage
declaration. So sa baggage declaration, nandyan yung mga details kung ano lang yung mga pwede ninyong dalhin at yung mga kailangan ninyong i-declare. Okay, so basahin nyo mabuti yan guys. Naka-explain naman dito na lahat ng mga dadalhin ninyo dapat na para hindi kayo matax, okay, exempted kayo sa tax, dapat sundin nyo kung ano yung mga nakalagay dito. Katulad nito, all travelers bringing in goods with a value of 10,000 pesos or below, 10,000 pesos or below shall not pay duties and taxes. So hindi kayo itatax kung ang dala ninyong mga, let's say, pasalubong or mga goods ay 10,000 or below yung value. Pero usually guys, pag mga personal stuff naman yan, kahit na cellphone, basta sa inyo yan, hindi nyo yan pang titinda or for commercial purposes, for business purposes, hindi kayo dapat matataksan dyan. All Filipino citizens are entitled to a duty and tax exemption for personal effects and household goods sent or brought in up to 3 times the value of which must not exceed 150,000 pesos. Ayan. So exempted din kayo sa mga personal effects, household goods sent or brought in up to 3 times the value which must not exceed 150,000 pesos within a calendar year. So ibig sabihin matatrack din nila kung kayo ay pabalik-balik sa Pilipinas and kung gaano karami yung mga dinadala ninyo sigurong dineclare ninyo as kung ano yung mga dineclare ninyo sa custom. Ayan. Then each traveler is entitled to duty and value-added tax-free importation of 2 reams of cigarettes or 50 sticks of cigars or 250 grams of pipe tobacco, 2 bottles of liquor with a total value of 10,000 pesos. Yan. So dapat i-declare nyo yan, and then may mga bawal ding mga prohibited items na hindi nyo dapat iuwi sa Pilipinas, katulad ng written or printed goods, negatives or cinematographic films, photographs, engravings na mga yung mga obscene or immoral character or mga pornography, materials advocating or inciting treason, rebellion, mga against the government of the Philippines, then abortion, paraphernalia, adulterated or misbranded food or drugs, counterfeit goods, bags, shoes, and goods manufactured in whole or in part of gold, silver, and other precious metals. Yan, mga bawal daw. Ang mga pinagbabawal yan na dalhin sa Pilipinas. Then ito, kailangan nyo itong i-declare or ito yung general declaration daw. Kung meron ba daw kayong dala na Philippine currency or mga Philippine monetary instrument na lagpas 50,000 pesos. Katulad ng check, bank, draft, etc. Meron din ba daw kayong foreign currency na dala na in excess of $10,000 or its equivalent? Meron din daw ba kayong dalang gambling, paraphernalia, cosmetics, skincare products, dangerous drugs, firearms, ammunitions, explosives, alcohol, foodstuff, fruits, vegetables, live animals, mobile phones, handheld radios, cremains, katulad ng human ashes, human organs, jewelry, and other goods not mentioned above. Kailangan nyo daw yun i-declare. Yun yung general. Okay? Then sa currency declaration naman, in excess to 50,000 pesos or $10,000, kailangan nyo i-declare ito. Then ayan, non-declaration of false declaration shall be subject to sanctions such as confiscation of the currency and possible criminal prosecution. Mas mapapadali yung custom declaration kung i-click ninyo na no, kasi hindi na kayo dadaan dun sa mga fill up, if you fill up. Pero kapag do you have baggage or currency to declare? Kung kinlik nyo yes, so mag-fill up tayo para at least dun sa mga meron talagang kailangang i-declare. So, ayan, other travel details. Dito na tayo sa next page is i-declare din natin kung meron ba tayong accompanied family members na kasama nating uwi ng Pilipinas. Kung wala, 0 as it is. So, below 18 years old, 0. Kung meron, count nyo kung ilan yung kasama ninyo. Then, ganun din sa 18 years old and above. Kung may minor, yun, yung minor below 18. And then, yung mga sabihin ko sana major. Minor at saka yung mga adult. 18 years old and above. The number of baggage, ayan. So, click na. Since meron tayong ni-yes natin yun, magde-declare tayo ng, let's say, 1 check-in na baggage, 1 piece, and then 1 hand carry. Okay? Then, first time visiting Philippines, no. Then, click next. So, ito na yung for custom general declaration. So, may skip ninyo itong part na to kung
kayo ay nag-skip doon, kung hindi kayo nag-declare ng baggage, nilagay nyo lang no baggage. So, sa custom general declaration, dito na kayo nila tatanungin kung may dala ba kayong in excess to 50,000 pesos or meron kayong mga total amounts of goods purchased and or acquired abroad, kung magkano daw yung dala ninyong mga items in peso or in dollar. So ilalagay nyo yan dyan. Let's say kunwari halaga niya is $500, then Philippine currency and or any Philippine monetary. Let's say wala naman, click natin yun no. Kung meron naman, kailangan nyo daw magkaroon ng mag-submit kayo ng original copy of prior authorization from Bangko Sentral ng Pilipinas at the Bureau of Customs Arrival Area. So, kailangan nyo mag-submit doon sa Customs Arrival Area nung original copy na authorization galing sa Bangko Sentral ng Philippines. Ganun din sa foreign currency. Yan, click natin no. Wala naman tayong in excess to $10,000. And gambling paraphernalia, wala rin tayo niyan. No natin yan. Cosmetics, skincare products, food supplements, medicines. Ayan. So, no natin yan. Kunwari, wala tayong dala niyan. Dangerous drugs, wala din yan. Firearms, no. Alcohol, tobacco products, no. Food stuff, fruits, vegetable. Pagka kinlik nyo kasi ito, dyan na kayo tatanungin. Yan, tatanungin kayo dito kung ano yung mga items na yun. So, i-add nyo yun dito, add item, then yung description nung dala ninyo, yung i-declare ninyo. So, let's say no. Then, mobile phones, handheld radios, similar gadgets, no. Then, cremains, no. Jewelry, gold, precious metals, or gems, no. Other goods not mentioned above, yan, enumerate daw ninyo dito. So, mag-error to kasi kailangan mag-enter ka, mag-declare ka at least one dito sa mga listahan nila. So, yan, tingnan natin. Click next. So, sabi, ayan na, lumabas na yung error. Please answer yes at least one of 3 to 12 questions due to indicated total amount of goods purchased and or acquired abroad. Kasi naglagay nga tayo dito ng amount, ayun o, dito, 500. So, gagawin natin, magde-declare tayo, let's say, mobile phone na lang. Lagay tayo ng mobile phone worth isang quantity, then 500. Then add natin yan. So, ganyan mag-declare ng item dito sa e-travel. And click next na natin yan para makapag-proceed na tayo. Sa next is yung kung kailangan nyo mag-attach ng mga files. Yan, pwede nyo gawin yan dito. And then magsi-signature na tayo. Then, by clicking next, ayan na, matatapos nyo na itong custom declaration. Click next na natin. And, ayan, so pagka na-click na natin yan, mag-generate na siya dapat. Pero bago pa siya mag-generate, tatanungin kayo muna kung meron daw kayong family members na kasama. So, travel declaration will also be generated for the selected family members. Ibig sabihin, meron silang kanya-kanyang declaration. So, kung meron kayong kasama, which is meron akong dineclare previously na nilagay dito, Pedro de la Cruz brother, pero as of now, kunwari hindi ko siya kasama, so hindi ko yan i-check. So click next natin. Pero kung may kasama kayo, click nyo yan, then kailangan nyo mag-sign dito. Ayan. Then click next na natin, uncheck natin yung family member. Then you haven't selected any family members for this travel registration. Are you sure you're not traveling with a companion? Yes. Click natin yan. Then ipapa-review sa atin yung mga personal information na nilagay natin dito. Ayan. So reviewin nyo lang yan. Scroll down below. And sa baba, click submit. Ayan. So pagka-submit natin, mag-generate na siya dapat ng registration or mag-generate na siya ng QR code, pero meron sila ditong banner na mabuhay. So close lang natin yan, and ito na yung ating QR code na nagawa for this video, and nakalagay dito with baggage declaration without currency declaration. Tapos masasend din sa inyo itong QR code na to sa email ninyo, and pwede nyo rin siyang i-download dito, download QR code. So mapupunta na siya dun sa inyong photo album, sa inyong kung dinownload nyo siya sa inyong phone. Then, click back to home tayo dito. Already saved, back to home. Ayan. So, nandito na tayo sa ating, ayan. Nandito tayo sa, nakabalik na tayo dito sa main page ng etravel.gov.ph. So, ayan guys, I hope nakatulong itong bagong video natin for August. Medyo naging busy tayo nitong mga nakarang araw dahil marami tayong kailangang asikasuhin. Pero I hope nagustuhan nyo itong bagong setup natin. Like this video kung nagustuhan nyo. Share nyo na rin to dun sa mga paalis pa lamang sa ibang bansa at uwi ng Pilipinas. Ayan. Like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa na-subscribe, mag-subscribe ka na at i-hit mo yung notification bell para lagi ka updated sa aming masusunod pang i-upload ng mga
mga videos at sa iba pang mga topics namin related sa pamumuhay namin dito sa Japan, puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag nyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa... Bye!